Reaction from Akoy. Makoy's reaction regarding that. Sa first choice po. Yun nga po, totoo po yun, nag-meet lang po kami ni Direk sa isang event. And sabi nga niya sa akin, isang malaking artista na as in ganito lang, ito yung artista na yun na ang talagang mag-oo na dapat. So sige po, ako mag-lead po niyan. Noong una, hindi ko po siniseryoso kasi baka po kasi nasabi lang o kaya alam kong di matutuloy kasi ang tagal na. So nung tumawag nga po sa akin na ako na yung gaganap, sige po, gawin natin. Nung nalaman ko pong pare ang gagampanan ko, kailangan ko talagang aralin, hindi from scratch. As in, nasa point ako ngayon na may ginagampanan ako ibang character. And 360 ang gagawin ko. Kaya sabi ko, Direk, sige, gawin natin kung lahat ng pwede ko makakaya. Kaya yung ultimo lahat na pagpupunta na ako ng script reading, magpapari ako ng dami, magsasalamin ako. Kasi hindi madali na may ginagampanan ako isa, tapos ang gagampanan ko isa, ngayon, itong bilang pare, kabaliktaran, 360. And then yung commitment talaga, siguro, syempre, gusto kong, aminin natin, trabaho. Kailangan natin trabaho. Gusto kong magkaroon ng trabaho. Hindi ko na naisip na maging malaking artista ako. Kaya, binigay sa akin itong project na to, yung tiwala na bibigay sa akin. Ayoko yun ibalik ng kalahati lang, ng konti lang. Hanggat maaari may balik ko siya ng mas malaki pa. Kaya sa mga ganung bagay, ano ba naman yung sa ihi or sa plema? Para sa akin, totoong nangyari to sa isang tao. Bakit ba ako mag-iinarte? Isang aktor lang ako. Nagampanan to ng isang totoong tao. Doon ako nanggagaling. At nagawa ko yun sa buong tema ng pelikula, which is faith. Kasama ko din talaga na, kaya ko to, Father Ruel, tulungan mo lang din ako. Ayun, hanggang natapos na po namin yung pelikula at di ko rin expect na ganun pala taga-kagrabe ang pinagawa sa akin ni Derek. And I'm very thankful na nalagpas ako yung limitasyon ko na yun. And hindi ko to magagawa din, di dahil kay Derek, kundi rin sa mga kasama ko dito ngayon. Si Kuya Mon, kay JC, kahit di ko na-extend na dyan, pero si Jerome nandyan. Lahat sila, binibigyan nila yung best nila. What if pa ako na magbibida ulit? Panibagong, ngayon lang ulit ako magbibida, kaya ano ba namibigay ko yung pinaka-50% ko. Ayun lang, at dagdag na rin po talaga na, lagi siya sabi niya ni Direk na, ito rin ang pwedeng daan para magkaroon ng awareness ng tao about kay Father Ruel patungo sa beatification niya. Ang sarap sa feeling nun na ako'y magiging mukha, pressured pero mas nangingibabag sa akin yung faith. Until now, papalabas na yung pelikula, sabi ko, sana maganda, sana magkaroon ng kaalaman ng mga tao. May isang Father Ruel Gallardo na Pilipino na nagbuhis ng buhay, hindi lang para sa sarili niya, kundi sa lahat ng tao. Ultimo, sa buong bansa. At sa buong Katoliko na sa mundo. Thank you very much. Sa na kay Mon, parang nakita namin na sa trailer yung parang kinagat ka. Di ba? Parang may kagat. Kinagat? Sa kamay, parang gano'n. Si Ken. Oo, yung unang approach ng abducting namin, kinagat ako sa kamay kasi hinihila ko siya. Siyempre, sinampal ko agad. Totoo. Totoong nakagat ko. Actually, yung mga sampala namin dito, totoo. Dadagdag ko lang din yung kay sa sinasabi ni Makoy, yung isa sa mga kinikwento niyang eksena kanina. Hindi siya dura, plema. Totoo. Talagang inipon ko yung plema ngayon nung araw na yun. At ipinog ako sorry. Pero doon ko nakita yung professionalism talaga ni Makoy. Isang one long take yun kinuna namin. At take one.
Oo. Mahirap Wala ito. na, hindi na namin mauulit pag tinake 2 pa yun. Take 2 ba yun? Dalawa, yes. May closer shot. At yun nga, nakita ko yung mga sampal ko din kay McCoy. Totoo yun, walang daya talaga. Nagsasacrifice siya, talagang tumatama. Definitely masakit yun. At nakita ko rin yung professionalism ni McCoy dahil the whole day, minsan hindi siya bumabangon doon kung saan siya bumagsak. During the shooting, napakarami naming pinagdaanan, bagyo, napakainit, napakahirap pumunta sa location, nasa bundok kami, nasa gubad kami, napakadulas, may mga ilang nadudulas sa mga kasama namin. Grabe ang giyera scene ng pelikulang ito. Wala. Direk, thank you so much sa paggawa ng ganitong klaseng pelikula. Sermon din sadya yun. Sinadya yung may plan para mas makabuluhan at mas Oo, during that time kasi, hindi ko alam kung parang inuubo na rin ako nung time na yun. Sabi ko, gamitin ko na to kasi ang ganda nito sa eksena. Yung dura kasi sa pelikula, hindi nakikita pagka manipis. Naramdaman ko parang namumuo dito. Sabi ko, at hindi ko sinabi kay McCoy. Pag take, ibinuga ko talaga. Actually, parang 1 hour na, ayaw pa matanggal eh. Makikita niya sa pelikula, totoo yan. Sorry McCoy, sorry. Hindi, actually po, kung malalaman nyo lang. Kasi sa script, asing gato lang yung level 2 lang. Hindi ko naman kwento yung detalye. Pero sobrang collaborative ng buong team. Hindi lang sa director, special mention was Direk Rocket, Direk Cesar. Ultimo sa aming mga cast, na nabibigyan kami ng chance na kung ano yung gusto namin gawin. Nagkataon, bago kami gawin eksena, may naisip na rin ako na pwede namin gawin eh. Yeah. Tapos nagka-connect na kami ni Kuya Mon na, Kuya Mon, gawin kaya natin to. Oo. Yun na din pala nasa isip niya kasi syempre ano na yun eh, kumbaga pinakalurok ng paano kayo dadaw ng isang tao. Oo. Kaya yung Udura, ano lang siya, isa lang siyang flavor sa mga eksena. Ang dami pa niyang ginawa sa akin. I mean, Anong flavor isa lang ng siyang part pala. Isa siyang part lang ng eksena na pwede. Hindi, ano rin yun eh, misansan din yun or representation din na yung karakter kasi ako bilang teroristang Muslim, parang dinuraan ko lang talaga siya. Parang pangyuyurak ng ng personality niya. So makakatulong yun sa pelikula para mas lalong makita yung ni Father Well, yung kanyang sabi nga ni Father, maliban dun sa mga pinagdaanan ni Father Well tinuturo niya pa rin sa mga kasamahan niya yung pagpapatawad at pagmamahal sa mga kaaway. Napakaganda talaga ng mensahe ng pelikulang to. Maraming Thank you po. salamat. Yeah. Thank